palobat na po itong telepono ko, pero nakita ko naman po may ilang percent pa naman enough to make a vlog. A very important vlog. Okay. Ito po ang napansin ko ngayon. You know what? Kung magiging honest po kayo, napapadaan kayo sa walls ng ibang mga friends nyo sa FB na ganito nakalagay. Pag may mga namamatay silang kamag-anak, tapos nagdidiwa ng kaarawan, no? Happy birthday in heaven. Wow. I mean, nung una parang okay. Pero nung lagi ko na itong nakikita, dahil, you know what? Ano ko po ba ito sasabihin na hindi ninyo ako mapagkakamalan judgmental? Ayoko ng judgmental. May baterya pa ba to? Okay, kaya pa. Hindi po ako judgmental. Pero, naging common na lang po kasi. At yung ibang tao po dito, ito po yung gusto ko sabihin kanina. Kasi baka mapagkamalan akong judgmental. Hindi po. Meron po ako may pinagpapahayagan dati ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo na walang interest sa Ebanghelyo. And then 2 months ago, he passed away. Manginginom, malaki ang tiyan, namatay. Actually, balitado siya na, kaya namatay siya dahil doon. Palamura and all that. Pero yan, mga bunga lang yan. Mga bunga lang yon ng kanyang hindi pagtanggap kay Jesus. I'm not judging that person. In fact, mahal namin ito. Ilang beses namin tinatry to share the good news of the Lord Jesus Christ. Talagang wala raw siyang panahon sa ganyan. Pagkakakitaan nga raw ba yung mga ganyan? Yung mga tipong ganun ba? And then namatay po siya. And then itong misis niya, syempre, sa pagiging pangungulila and all that, Happy birthday in heaven, my love. Doon na ako parang sandali. I really need to make a vlog regarding this. Yung nasa picture pong yan, ayan po ang pinaka-perfect picture. Actually, maski hindi na po ako magsalita, tignan nyo lang po yung picture na yan. You get the big picture. I mean, the real meaning of that picture. Kasi, tignan po ninyo, happy birthday in heaven. Common na lang ba yan? Common na lang po ba yan? Ganun na lang po ba yan? Parang, pag ganyan kasi ng ganyan, parang winawalang kabuluhan nila yung importance ng pagtanggap kay Lord Jesus as Lord and Savior. Ito ang gusto ko pong sabihin. Ito pong vlog na ito, ginawa, nandito para sabihin ng katotohanan. Ang isang taong wala kay Jesucristo, popular man yan, bata man yan, or should I say teenager man yan, na sikat and all that, pag wala yan kay Jesucristo, may mga legacy man siyang naiwan dito, pupunta siya ng impyerno. Yes, maaring ipagpagawa siya ng mausoleo, maaring ipagpagawa siya ng magandang libingan, may mga lobo ang libing niya na puti na nagliliparan, naka-attend po ko ng ganyang libing. Tapos, kabi-kabila ang pa-interview ng mga mahal sa buhay, di ba? Na yung mga legacy niya, yung mga nagawa niya, you know what? Ito po ay kanilang binabanggit ng paulit-ulit, at especially pag dumarating yung tinatawag na anibersaryo ng kamatayan o death anniversary. Pero kung talagang hindi niya tinanggap si Jesus, nasa impyerno po yung pinagdidiwang nila. Yung life na sineselebrate nila, nasa impyerno. Okay, this vlog ako, totoo lang po tayo. Ano po ba dapat nakalagay? Happy birthday in heaven or happy birthday in hell? Kayo na po ang bahalang humusga. Ito po ay hindi po panghusga. Ito po ay para makita natin yung importansya ng pagtanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Lord and Savior. I like this post na nakikita ko sa social media na ganito nakalagay. Yung bata, katabi niya yung kanyang lolo, sabi niya, at tatagalogin ko na lang po, Lolo, ano po ba ang purpose ng buhay? Sumagot yung matanda, ang purpose ng buhay, apo, ay ang makilala mo ang Panginoong Hesukristo. That's it. Perfect. The purpose of life is to know the Lord Jesus Christ. And I love that. Ang problema dito sa mga happy birthday in heaven, kabila na yung mga post, no? Nasa heaven ka na gano'n. Oh, told you na nasa heaven siya kung hindi siya tumanggap sa Panginoon. Diba? Kung alam mong obviously. Pero yung mga kapatid natin sa Panginoon na alam natin, kasama natin, na tumanggap kay Jesus, of course, nasa heaven sila. Ito nga lang po yung mga buhay na hindi sineselebrate kasi karamihan po ng Kristiyano, karamihan po ay hindi naman po mga famous, diba? Karamihan naman sa atin ay medyo ang buhay ay swak-swak lang dito. Pero okay lang po yun. Kung sa Panginoong Jesucristo naman po, bida tayo. Doon na lang po tayo. Diba? Pero itong mga, wow, huwag tayong papadala sa mundo, no? Ang mundo ganyan. Happy birthday in heaven. Really? Who told you they're in heaven?
Sino nagsabi sa inyo? Tinanggap ba nila si Jesus? Pag tinanggap nila si Jesus at sigurado kayo doon, well, nasa heaven siya. But if you are not sure that they received the Lord Jesus Christ, I don't think so. Happy birthday in Hades. Kasi wala pa naman po yung tinatawag natin na eternal fire. Yung torment, yung place of torment na Gehenna, wala pa naman po yun. Ang buena mano po doon ay ang Antichrist at ang false prophet. May baterya pa ba to? O parang pahina na po kasi yung battery ko. Okay. Yun lang po ano. So I hope you don't, don't, ang tawag dito, don't label me as, judgmental. Alam niyo tayong mga Kristiyano, talagang sasabihin, mga judgmental tayo. Yun po yun. If you're a Christian and sinasabihin ka judgmental ka, it's fine. Kung sinasabihin kang you're judgmental, you're a Christian, okay, it's fine. Si Jesus Christ din po sinasabihan dati ng ganyan. Kung ano mga binabato sa Panginoong Hesukristo noong araw. Hindi po ba? Kung ang Panginoong Hesukristo ginanyan, gaganyan din tayo. Gaganyan din tayo. Pero importante, i-share natin yung truth. That without Jesus, walang langit na mapupuntahan ng tao. Hindi ba? Kaya sila, sa langit, wala ang beer, kaya sa hell sila. Ganun yan eh. Ganun yan. Maingay po yung aso sa kapitbahay. Ako hindi ko alam kung bakit. Okay. Naglilinis pala yung kapitbahay namin. Kaya sabi ko po sa inyo, sa langit walang beer. Kaya ayan, hell sila. Ito pong pagsasabi ng truth, isa pong pinakamaganda. Ang sabi nga po ni Jesus Christ, ni Lord Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. At sa panahon ngayon, ito pong gusto ko sabihin. May mga aso po, pasensya na po. Itong gusto ko sabihin, dahil popular yung namatay, dahil ganun yung famous yung namatay, you know what? Ito ay, anong tawag doon? Philanthropy yung namatay. Parang binabaliwala nila yung importansya ng pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. At yun ang hindi ko palalagpasin. No? Kahit sino ka pa, kung hindi mo tinanggap ang Panginoong Hesukristo, pupunta ka ng impyerno. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell, share this video, share the wonderful love and grace of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Tandaan po natin, Jesus alone saves. Jesus alone is the way. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.